Good morning po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon ito pong canvassing dyan sa Kongreso ngayong araw na po mag-uumpisa. Yan po yung ating pag-aaralan. At bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong hilingin sa inyo na mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel natin, Money TV Komentaryo, at paki-like at paki-share na lamang po ang video ito doon po sa inyong mga kaibigan sa mandako sa mundo. At click na rin po ninyo yung notification bell para updated po kayo sa lahat nating mga bagong video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ay ito pong Kongreso ay nanindigan. Patuloy silang naninindigan na hindi sila pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Kahit si Franklin Drilon, ang minority leader ng Senado, ay nagsasabi din po na hindi sila pwedeng pakialaman o ipatigil ng Supreme Court sapagkat constitutional duty ng mga congressman at mga senador ang canvassing at proklamasyon. Kaya yan po ay good news mga kababayan. Dahil po dito mga kababayan ay siyempre lalo na sa mga majority leaders natin dyan sa Kongreso at sa Senado ay nagsalita din po. At sang-ayon sa kanila, hindi pwedeng tutulan yan ng Supreme Court o patigilin sa pag-canvass, sa pagbibilang ng mga boto hanggang hindi po matapos o maproklama ang nahalal na Pangulo. At sinabi din po ni Senate President Tito Soto na hindi pwedeng pakialaman o ipatigil ito. At sinabi rin po ni House Majority Leader itong si Martin Romualdez at Speaker Velasco na bilisan nila yung canvassing hanggang sa matapos at iproklama yung bagong nahalal na Pangulo. Ganun po yung kabilis sapagkat ang Kongreso po ay automated din po yan at high-tech na ang mga kagamitan dyan. Kaya lalong nakikitang wala pong nakikitang pagtutol dito sa bawat houses ng Senado at saka Kongreso, lalo na dyan sa mga minority. At sapagkat ito po ay nagsalita na mismo yung mga sinasabing minority at majority sa kanilang pagsuporta sa at gayon din ang opposition at maka-administrasyon na side. Yan po. Yan ay mabilis na maproklama nitong araw. Ito po ay inaasahan tulad ng ating na-upload na video, inaasahan maproklama ito ngayong Huwebes o Biyernes. Pero palagay ko po sa Miyerkules, Huwebes, at lalong mapaaga ito. At kahit na anong oras ng gabi, pwede pong iproklama sapagkat sila po ay walang tulugan. 24 hours po ang kanilang pagkilos dyan sa Congress para matapos yung canvassing. Yan po yung sinasabi ng ating mga congressman dyan. Inaasahan na walang masyadong objection nito sa pagproklama ni Marcos sapagkat sang-ayon nga po sa ating sinasabi ay nagpakita halos lahat ng pagsuporta at hindi po masyadong marami ang nasa loob. Limitado po ang mga taong papasok dyan sa loob maliban na lamang sa mga kaanib ng Kongreso at Senado. Yan po, hindi po inaalaw yung mga hindi naman kailangan doon sa loob.
At sumunod na pagkatapos ng maproklama itong ating bagong Pangulo na si President Bongbong Marcos, ay pagkatapos maproklama at susunod na po itong 19th Congress, sapagkat ito po yung 18th Congress ngayon na nagkanbas dyan sa Kongreso, ay matatapos din yan. Ito po yung kaluhulihang meeting nila. Ganun din po yung Senado. Kaya ang susunod yan ay 19th Congress na po. At sa last Monday ng July, inaasahan na magkaroon na po ng kauna-unahang State of the Nation ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Congress. Aalamin ng 19th Congress na kung ano ang mga gagawin sa bagong administrasyon ni President Bongbong Marcos. Yan po yung mahalaga dyan. Ang majority position dyan sa Senado at Kongreso, hindi nila kasi kinu-question. Hindi nila kasi kinu-question, sabi ni Franklin Drilon. Ayun po yung sinabi ni Franklin Drilon, ha? Si Franklin Drilon ay isang minority leader dyan sa Senado, ay nagsabi na hindi nila kukwestiyonin ayun po pagkaproklama ni President Bongbong Marcos. So yun po yung napakaganda, sapagkat ang ating mga senador at congressman ay nagpakita ng todo suporta sa ating bagong halal na Pangulo. So, napakaganda po. Kaya po para dyan sa ating mga kababayan na mga hindi pa hanggang ngayon matanggap yung kanilang pagkatalo sa eleksyon, ay kalimutan na ninyo po yan, sapagkat narito na po yung bagong Pangulo, ipoproklama na ngayong linggong ito. Kaya isang magandang balita ito para sa ating lahat, sapagkat itong ating bagong Pangulo na ihalal na ipoproklama ngayong linggong ito ay marami pong mga gawain na ikakabuti sa ating bayan. So, dyan po sa mga iilan na sinasabi natin dyan sa mga opposition o sa mga hindi pa naniniwala sa pagkapanalo ni Marcos, ay nasa inyo na po yan. Pero ang totoo niyan, dapat ninyong irespeto itong pagpasya ng taong bayan, majority ng taong bayan. At si President-elect Bongbong Marcos ang siyang kauna-unahang Pangulo na ihalal ng majority votes sa ating bansa. Yan po yun. So, nakapagtataka naman yung mga iba nating kababayan dyan na hanggang ngayon na hindi pa napag-aralan at hindi pa matanggap na samantalang ang ating mga world leaders o international leaders ay nagpahayag na po ng kanilang pagkilala sa ating bagong Pangulo. Katulad kahapon, yun po yung nangyari kahapon na mayroong 4 na mga diplomat na nakikipag-meeting kay Marcos at mga iba pang leaders, bagamat hindi personal na nagpakita rito at tumatawag sa kanya. Ayan po yung isa na batayan natin na ang world leaders ay nire-recognize na po si Marcos kahit hindi pa po naproklama. Di ba? So napakaganda po mga kababayan. At itong ating mga kababayan na 31 million na kabahagi nito ay talagang
atat na yan na makita yung inihalal na bagong Pangulo. At makikita po yan sa Martes o kahit sa Merkulis ng gabi. Pagka natapos po nila yan, ay pwede po nilang ideklara o iproklama, mga kababayan. Kasi ayon sa Congress na 24 hours silang gagawa upang matapos na. So yan po. At katulad doon, balikan ko po yung ating napag-usapan kanina tungkol doon po sa Supreme Court na mayroong petition dyan. Ay, sorry mga kababayan, nasasabihin ko ito. Nasang-ayon na rin sa mga pahayag ng mga senador at congressman. At kahit si Senador Franklin Dillon ay hindi rin sang-ayon na ipatigil o ipahinto ng Supreme Court ang canvassing dyan. Sapagkat ito nga po ay mandato o isang konstitusyonal na ibinigay dyan sa Kongreso para pangasiwaan nila yung canvassing at pagproklama sa bagong nahalal na presidente. Hindi po saklaw ng Supreme Court yan. Kaya mga kababayan, ay nakakatuwa isipin na sa mga pagkakataong ito ay kahit man na nasa pintuan na nga ng malampasan na halos yung pintuan ng tagumpay ay mayroon pang humahabol na mga petition. At pasensya na po kayo sapagkat yan po yung katotohanan at nararapat lang po natin na irespeto yung majority sa ating mga kababayan na bumuto, naging kabahagi sa 31 million plus para kay Marcos. So, yan po mga kababayan, ay antabayan pa po natin ang mga susunod na mga update ng mga balita sa sunod na mga oras upang updated po tayo sa ating mga kaalaman at tungkol po dito sa ating inaantabayan ng proklamasyon ngayong linggong ito. Kaya yung mga 31 million na kabahagi ay antabayanan po ninyo itong ating YouTube channel sapagkat ibabatok rin po sa inyo yung mga bagong balita dyan po na nagaganap sa Kongreso. At yan lang naman mga kababayan. Hanggang sa susunod po natin na video. God bless all.